Narito ang mga balita sa araw na ito. 10,000 imigrante ide-deport ng Dominican Republic kada linggo. Inihayag ng Dominican Republic nitong Miyerkules na magsisimula silang mag-deport ng hanggang 10,000 Haitian kada linggo dahil sa sobrang bilang ng mga iligal na imigrante. Sinabi ni Government Spokesman Homero Figueroa na ito'y kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga Haitian na imigrante habang nahihirapan ng UN-backed mission na labanan ang karahasan ng mga gang sa Haiti. Noong nakaraang taon, nag-deport ang Dominican Republic ng higit sa 174,000 na tao na itinuturing na Haitian at hindi bababa sa 67,000 pang na-expel sa unang kalahati ng taong ito. Pinuna ng mga aktivista ang administrasyon ni President Luis Abinader dahil sa mga sinasabing paglabag sa karapatang pantao laban sa mga Haitian na itinanggi naman ni Abinader. Inilabas ang anunsyo matapos ang babala ni Abinader sa UN General Assembly tungkol sa pagsasagawa ng drastic measures kung mabibigo ang misyon sa Haiti. Kasalukuyang kontrolado ng mga gang ang 80% ng Port-au-Prince na nag-iwan ng halos 700,000 na Haitian na walang tirahan. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Gerald Anderson, atras magpolitika. Binigyan diin ng aktor na si Gerald Anderson na wala siyang balak pasukin ng politika. Sinabi niya ito kasunod ng mga usap-usapan kadikit ng mga artista at kilalang personalidad na kinumpirma ang kanilang kandidatura para sa gaganaping na halalan sa 2025. Nilinaw ni Anderson na kahit sigurado siya sa kagustuhang tumulong sa mga mamamayan ay hindi niya balak na tumakbo para sa pwesto sa gobyerno. I'm just happy to be in a position where I can also help. Nagagamit ko naman yung platform ko eh. May mga kaibigan ako in politics. I know it's very hard. Napakahirap nun. And I wouldn't jump into something na hindi ako handa or hindi ko pinag-aralan because people's lives are at stake. Saad ni Gerald. Matatanda ang isang aktor sa mga tumulong nung nanalanta ang bagyong Karina at dati na siyang sumama sa mga disaster relief efforts. Maraming netizens man ang nagtutulak kay Gerald na tumakbo sa darating na halalan. Sigurado ang aktor sa kagustuhang ibigay ang kanyang focus sa mga proyektong hawak niya sa kasalukuyan. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Senator Bato, deadma sa ICC. Nagpahayag sa Senator Ronald Bato de la Rosa nitong Huwebes na posibleng nakipag-ugnayan na sa kanyang opisina ang International Criminal Court o ICC, ngunit inutusan niya ang kanyang staff na huwag pansinin ang tribunal dahil nananatili siyang matatag sa kanyang paniniwala na wala itong jurisdiction sa kanya. Habang naghahain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa muling pagtakbo, tinanong si de la Rosa kung nakipag-ugnayan na sa kanya ang ICC na iniimbestigahan ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore man namin dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagko-contact sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap, hindi namin pinatulan. Matatandaang sinabi ng Office of the Solicitor General noong Hulyo na humingi ng tulong ang ICC para ma-interview ang mga pangunahing personalidad kadikit ng extrajudicial killings. Ayon sa isang dokumentong inilabas ni dating Senator Antonio Trillanes, kabilang dito sina De La Rosa, dating hepe ng pulisya na si Oscar Albayalde at iba pa. Samantala, kinumpirma ni De La Rosa na marami nang sumubok na i-contact sila na mula sa ICC matapos ang ibinulgar ni Trillanes. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.